Hello po mga kawindra. It's been a long time. Pero ito po, magbabasa po ako ng isang tarot at ito po ay tungkol po sa kung ano ang nangyayari ngayon kay Tatay Digong or kay dating presidente ng Pilipinas na si Digong Duterte. Pakita nyo po sa akin, cards. Ito po ay follow up ha sa nangyayari po kung ano nakikita ng tarot. Yan. Pakita nyo po sa akin. Yan. Ako po ang bubunot sa kung saang side ng tarot. Ayan po. Dito ako sa gitna. Kukuha. Pakita mo sa akin. Sa ngayon po, wala po akong alam sa buong sitwasyon ng ating dating presidente, pero ako po ay magbabasa lang ayon sa interpretasyon ng aking tarot. Isang relasyon ang pinalalaya. Ibig sabihin po nito, ito ay isang hawak na relasyon na pinalalaya. Ibig sabihin, bakit sasabihin naman relasyon? Nakita nyo po ba ito? Ito ay pagmamahal sa isang nilalang, sa isang tao. Ang ibig sabihin po nito, ayon po dito, kaya po ito ay nakabaligtad, again and again. Sinasabi ko, at bakit may mga para siyang halaman na nagsibol. So, ibig sabihin, sila ay may pinagsamahan. Ito ay pagpapalaya sa katotohanan. Ang ibig sabihin po nito, hindi ibig sa pinagpalaya ay inaabandona. Mali po. Ito ay isang relasyon na pinalalaya. Ibig sabihin, sa relasyon ni Tatay Digong, sa isa sa pamilya niya o sa isa sa mga taong minahal niya, kagaya natin, kagaya po ni Ma'am Hanilet, kagaya ng kanyang misis, itong ibig sabihin nito, isa, dalawa, tatlo, tapos ang pinakabulaklak, ito po ay ang mamamayan. Explain ulit. Ito po ay maaaring ang asawa niya o naging karelasyon, which alam naman natin, open. Si Ma'am Hanelet at ang kanyang misis at ang kanyang mga anak, which yung maliit na bulaklak, ibig sabihin ng mga anak na maliit. At ang inang bayan. Ang ibig sabihin po nito, nagsasalita siya o pinalalaya niya ang ating mga puso upang tayo ay mag-move on or upang tayo ay gumalaw sa ating mga gustong mangyari. Ayaw niya, alam niyo yung siya yung parang tatay na ayaw niyang nakikita tayong nagdudusang lahat ng mga Pilipino ng inang bayan sa kanyang dinadanas ngayon. So, napaka-pure po. Bakit po sinabi kong napaka-pure? Ayun na naman, baka naman po makabash na naman ako na ako daw Tatay Digong. Kitang-kita niyo naman po, di ba? Isang ulap na nasa cover ng isang kamay. Ano ho ba yan? Kahit kayo ho, may ulap, may liwanag, may puti. Pagkatapos nakita niyo yung liwanag, ibig sabihin nun, pure na pagmamahal. Isang purong pagmamahal ng isang lalaki sa kanyang mga minamahal. Ano yun? Ibig sabihin, mahal tayo ni Tatay Digong. Mahal ang bayan, mahal ang kanyang mga anak, mahal ang kanyang mga naging karelasyon. So, ang linis po niyan. Ayan. Ang masakit, may liwanag. So, yung liwanag na yon ay maaaring maging simbolo ng kanyang buhay. It is a light of love. Life. Light of life. Ibig sabihin, sa nga nagtatarot, sa mga psychic, alam nyo yan. Ito ay isang liwanag ng buhay. At ito ay sumusunod sa kanyang kamay. So, I am not telling you na okay po si Tatay Digong. Pero according to the tarot, bilang ang bawat oras at time life niya. So kung ano man po, hindi ko po alam kung nasaan, kung ano man po, family lang po niya makasasagot kung totoo ito. Ito po ay may pinagdadaanan na siya na
hirap sa katawan na maaaring may oras ang kanyang life. Ayan po. Ayan po, liwanag po ha. Ayan, yan. Yan po, liwanag. Ito, nagtataka naman ako sa kanya. Sobra siyang mapagmahal po. Ang nakikita ko po dito ay pagpapalaya. Ibig sabihin, yun nga kanina, pagpapalaya sa isang babae na minahal niya at talaga namang may anak pa siya. So, maaaring ito po ay si Ma'am Hanilet. Pinalalaya niya kasi naniniwala siya na hindi selfish ang kanyang pagmamahal. Ibig sabihin, gusto niya if ever what happened to Tatay Digong, ang nais niya po ang babaeng ito ay maging malaya, na makahanap din siya ng panibago pa niyang buhay. Kasi hindi siya selfish. Ibig sabihin, mahal na mahal po niya si Ma'am Hanilet at gano'n na rin ang kanyang asawa na si, yung nanay ni na Vice President Sara. So, hindi siya selfish na tao. Ganon po ang ating Tatay Digong. Ito po yung sinasabi ng tarot. I don't know bakit nagaganito ang tarot. Oh, actually, the heart of Tatay Digong is in danger. So, anytime. And the blood, again, the glucose or diabetic or something, tumataas lahat sa kanya ngayon. Ano ba to? Naiyak naman ako. Hopefully, nakikita ng sambayanan ang nangyayari ngayon. Ang puti at itim, i-stop na po natin ng anumang bagay na nakakatrigel in both side. Magkaroon na lang po sana ng peace of mind kasi nakita nyo to, may itim at saka may puti. At nakita nyo to, nakita nyo po ito. Ayan, namumuno. Kapag nangyari po ito ng pagpapaalam or may mangyari dito sa sinasabi ko pong ito, the war start and begin. Ang masakit po, ito ay war na kasasangkutan ng mga Pilipino sa ating gobyerno. Ayan po ha, bakit ko na naman nasabi? Walang magagawa ang kapangyarihan ng kahit sino kapag ang mga taong ito po ay puti at saka itim. Ibig sabihin, Banyaga at Pilipino ay nagsanib puwersa. At mangyayari po ito. Ito po ang sabi ng tarot. Death is pag-pray na lang po natin siya na makauwi ng buhay. Kailangan po siyang maiuwi ng buhay. At maaaring pag umuwi siya ng buhay dito sa atin, madagdagan pa ng konti pa ang buhay niya para kasi miss na miss niya ang kanyang bansang siyempre minamahal at pinaglaban. And may gagawa nun isang tao na napakalakas na lahat ng kumukontra para pauwiin siya ay maaaring matalo. Isang taong napakalakas na tahimik lang. Yan. Dahil nakita niya na walang basihan ang lahat ng sitwasyon. Nakita niyo po, sa bawat apila ng taong ito ay kinokontra nito. Hindi ko alam kung sino ito, isang babae at saka isang lalaki at isang malademonyong kapangyarihan. Itong kapangyarihan ito ay ginagamitan ng pera, koneksyon at kasinungalingan. So hindi ko alam kung sino po itong dalawang ito. Dalawang tao po ito, pero may mas malakas na puwersa na nasa taas niya. Yun nga yung devil. Ayan.
So, ginagamit ang lahat ng paraan at pera. But, eventually, the universe will act. Ang universe ay gagalaw. At mababaliktad ang lahat ng ginawa itong babae, lalaki, at na devil na nasa card. Kung ano man po yun, lahat yun ay mababaliktad. At mawawalang saysay ang lahat ng ginawa ng mga ito. Dahil isang malakihan at nakakapangilabot na pagsasama-sama ng mga tao na pamumunuan ng isang nilalang o isang taong mananawagan na napakalakas. Ayan po yun, nangingilabot ako. Ayan po, isang tao. Napakalakas ng taong hahatak nito. At ito po ay magaganap. At bawat bansa makikiayon. Nangingilabot ako. Ito po ay bawat bansa, bawat isla ay makikiayon. At lahat ay magkakaisa. Nakakapangilabot po. Buong mundo. Buong mundo to. Nakakapangilabot na nakikita ko. Hindi kakayanin ng pera. Hindi kakayanin ng kapangyarihan ng lahat ng mga nakaupo o ng lahat pa ng makikialam. Dahil ito na po ay ugnayan ng puso, pagsiklab ng galit, at pagkagising sa katotohanan. Ito po'y nakakapangilabot na mangyayari sa Pilipinas. Abangan po natin yan. Dahil magsasama-sama, ultimong bata, matanda, at magsasama-sama kahit mga taga-ibang bayan. Di ko po alam kung bakit, pero ito po ang lumalabas. Sana po, pagbigyan pa ng Panginoon at ng universe ang buhay ni Tatay Digong. Mayroon pong napakalaking problemang kinakaharap ang kanyang kalusugan at maaari pong anytime pag hindi niya na nakayanan ang lungkot at depression, siya ay magpapaalam. At yun ay isang pinakamasakit na hudyat ng isang malaking nakakapangilabot sa history ng Pilipinas. Ito po yan. Yun lang po. At yun lang po ang sinabi ng tarot. At sinasabi po ng tarot ito last week pa po. Pero hindi ko alam. Ngayon lang po nag-post. Salamat po. Again and again po. Ito po ay for content po. So sana po ipag-pray natin kung ano yung nakita nating negatibo. At follow lang po. And subscribe. Salamat po.